ang kanyang anak. John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." This is the heart of Christmas. Huwag tayong malito kung ano-anong mga pinauso ng mundo in the last 2,000 years at madalas natatabunan yung tunay na kahulugan. God sent His Son that whoever believes in Him shall not perish. That they will not perish in the afterlife, in eternity, and they will also not perish here on earth in their earthly life. That they will have eternal life, a slice of heaven, a slice of paradise, there in eternity and here now. Kaya ang sabi ng dasal, "Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven." At nung dumating si Jesus, dinala niya ang kingdom of God. Hindi tayo pinapaakyat doon sa kingdom, ibinaba ang kaharian ng Diyos, ibinaba ang paghahari ng Diyos. Na kung si Jesus ang maghahari sa ating buhay, nananalig tayo at mamumuhay ayon sa kanyang katuruan, mararanasan natin yung kingdom, yung paradise, a slice of eternity while living here on earth. Jesus gave His life, and beyond that, Jesus gave life. Ibig sabihin, walang sapat na buhay bago isinilang si Jesus. Kaya ibinigay niya ang buong kalooban ng Ama, kabaitan ng Ama ay kanyang ipinahayag, kaya siya isinilang, at yun ang ipinagdiriwang ng mga nagdiriwang ng Pasko. Kung ang pagdiriwang ay ayon sa buong kaliwanagan na ibinibigay ng Espiritu. Hindi lang para malibang, hindi lang para magsaya, kundi para lalong maintindihan. At dahil sa naintindihan ay ipangaral ang kahulugan ng pagdating ng anak ng Diyos dito sa lupa. Galatians 1:3-4. "Grace and peace to you from the Lord Jesus Christ, who gave Himself for our sins to rescue us from the present evil age." Lagi ang nafo-focus ay nire-rescue tayo ng Panginoon sa impyerno sa kabilang buhay. Pero no, the Lord also came to save us and rescue us from the present evil age, from our present, our very own present, which means hell on earth. At maraming hell on earth. Pagka magulo ang iyong buhay, magulo ang iyong isip, kaaway mo ang Diyos, kaaway mo ang mga tao, that's hell on earth. And that should be addressed when we observe Christmas. Na hindi nagiging dahilan yung observance natin na madagdagan pa uli ang mga pahirap sa mundong ito, sa panahon na ito, kundi dapat yun ay maibsan at tayo magkaroon ng ginhawa at pahinga. So, Christmas is all about free will giving. At siyempre, pag free will giving, yung nagbibigay ang tumatansya, sumusukat ko ano ibibigay niya, yung kaya lang niya. Kaya, maluwag. For instance, the wise men gave their offerings. Matthew 2:11, "On coming to the house, they saw the child with His mother Mary, and they bowed down and worshiped Him." Si Jesus ang winorship nila, walang iba. "And then they opened their treasures and presented Him with gifts of gold, frankincense, and myrrh." Very interesting gifts. Gold, frankincense, and myrrh. Gold as gifts to the king, as a form of tax, recognition of the sovereignty of the king. And then frankincense, which is usually offered in the altars of worship
is a gift to the divine, and myrrh, just like frankincense, whose essential oils were very important elements in healing. Therefore, they were recognizing Jesus as king, as divine, and as healer. Very, very symbolic gifts. But remember, those gifts were free will. Kusang loob na ibinigay ng mga matatalinong taong ito na dumating para sambahin si Jesus. Nananahimik sa kanilang tahanan si Jesus at ang kanyang mga magulang, his earthly parents, at dumating yung mga wise men. At tandaan natin, ito yung diwa ng Pasko. Yung dumalaw ay nagbigay. Hindi namasko, hindi humingi. Nabaligtad ngayon, pag sinalakay ka ng isang pulutong, pag dumagsa sa'yo ang isang pamilya, isang angkan, para kang dinapuan ng pagkarami-raming mga balang o mga insekto na sumasalakay sa mga halaman. Pag alis nila, ubos ka. Hindi yun ang diwa na ipinakita sa atin sa original Pasko. Yung nanuluyan, yung umakyat, yung dumating, yung dumayo, iyon ang nagregalo. Kaya kung dadayo, mga kapatid, huy, punta tayo sa ninang mo, huy, punta tayo sa lola, huy, punta tayo sa tito, magbigay, huwag humingi. Walang biblical basis yung dadating ka, tas ikaw hihingi. Huwag sumalakay, huwag huyog. Meron naman, mamamasko na nga, may kasama pang sangkaterba. Na heart attack na tuloy yung pamamaskuhan. Bago mag Three Kings, may lamay. Lalo yung mga ninang pagkarami-rami mga inaanak, tumataas ang presyon ng dugo pag magpapasko na. Wala doon si Jesus. Hindi yun restful. So needless to say, Christmas is not about asking for gifts. Yung, uy, pamasko naman dyan. Ganun-ganun. Dapat, hindi ka humihingi nun. Hindi ka nangangantsaw nun. Asal yun ang makikitid ang isip. Kasi binibigyan mo ng pressure yung taong hinihingan mo. In the original Christmas, no one asked for gifts. The givers volunteered the gifts. So hayaan natin yung mga magbibigay na magkusa. Pag hindi nagkukusa, quiet tayo. Christmas is pagpapamasko. Kusang pagbibigay, not pamamasko o panghihingi. Meron tayong dapat ituwid sa ating mga kaugalian. Nung bata ka, namamasko ka, unmindful na may hanap buhay ba itong pinapamaskuhan ko? May trabaho ba ito? Mamamasko ako kay Lola. Tagal-tagal na niya retired, wala naman siyang income. Saan siya kukuha ng ipapamasko? Mamamasko ako kay Ninong, kay Ninang. Alam ko namang wala mga hanap buhay. So ang mga anak niya, pinapamasko niya, tapos sinasamsam din niya at kinukuha yung mga napamaskuhan para ipamasko sa'yo, na gagawin din ng nanay mo, paikot-ikot lang yun. Christmas is for peace. At walang peace kung may naoobliga. Luke 2:14, glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Yan ang deklarasyon ng mga anghel nang sila'y nanaog nung si Jesus ay isinilang at idineklara nila doon sa mga pastol na nag-aalaga ng mga hayop, isinilang na. At ang sabi, peace, ang dala niya, peace. Therefore, Christmas should promote peace between God and people. So kung talagang gusto natin magkaroon ng observation ng Pasko, or an observance of it in the nicest way, make peace with God. Isuko ang dapat isuko sa Diyos. Sundin ang kanya mga sinasabi. Make peace with God first. It is useless to celebrate when you are not enjoying peace with God. Peace through forgiveness and acceptance. Alam naman natin ang Panginoon, pag lumapit tayo pinapatawad. Pag humihingi tayo ng paglilinis, tayo nililinis. At tayo tinatanggap na walang patakaran. Enter into that spiritual realm this Christmas. If you are not yet in it. If you're already in it, wow, beautiful. Pero huwag tayong malibang sa mga panglabas na kahulugan lang ng Pasko. Una, makipagkasundo tayo sa Diyos. Makipag-ayos tayo sa Diyos. Which ang ibig sabihin lang naman ay sumuko tayo sa Diyos. Humingi ng tawad, maging masunurin. Pasko na yon, kahit wala ng iba. And peace through godly behavior
that lets blessings flow. Pag makadiyos ang ating asal, ang ating pamumuhay, walang bara ang pagpapala ng Diyos, dadaloy ang kapayapaan at kasaganaan ayon sa Kanyang pagsusukat kung anong sagana para sa atin. At yun ang mahalagang kahulugan. Dapat yung meron mga ganitong holidays, you have enough time, enough quiet time, na pagmuni-munian, pag-isip-isipan ang iyong relasyon sa Diyos. Hindi sobrang busy, uminit ng ulo mo, nagalit ka na, lalo kang napalayo sa Diyos. Christmas should promote peace among people. Yan, goodwill to men, peace on earth. Not push people into making war with God or with other people just to celebrate. At alam natin yan sa news, lagi nila sinasabi dahil magpapasko na, marami ngayong hold up, marami ngayong nakawan, marami ngayong mga krimen, may mga napapatay pa. You mean may nagnanakaw, pumapatay ng kapwa para magkapera siya at maipamasko niya sa kanyang mga inaanak. Anong klaseng corruption ng Pasko yun? Pero nakikita natin how our civilization and culture gets corrupted by the materialism of Christmas. That people, some people, are obligated to do wrong just to observe Christmas. Kabaligtaran ng buong kahulugan ng Pasko. We pride ourselves in being the only Christian country in Asia. Pagkatapos pag Pasko, tumataas ang krimen. Anong klaseng pagiging Christian yun? Kaya dapat balikan natin ang kahulugan ng mga ganito mga bagay. Christmas should promote peace of mind. Mga kapatid, sasabihin nyo, magpapasko na, ang tahitahimik ng isip ko, kasi iniisip ko si Jesus, kasi iniisip ko ang pagpapatawad sa aking mga kasalanan, kasi iniisip ko ang pagsunod sa Kanya. O, magpapasko na, wala pa akong pera. Magpapasko na, kulang pa ang panghanda. Magpapasko na, hindi ko pa natatanggap ang mga 13th pay ko at mga bonus, etc., etc. So, ang nangyayari, yung Pasko, ang dala-dala sa'yo, alalahanin, baligtad. Kasi nagpapadala tayo sa patakaran at kaayusan ng mundo na kaguluhan actually. Lalo sa Pilipinas, September pa lang, nagpapatugtog na ang mga malls ng Christmas songs para i-condition ka na mag-shopping. Sa palagay nyo, para i-condition ka sumamba? No! Para mag-isip ka ng mamili. Lahat ng mga holidays yan, invented holidays, mga Mother's Day, Father's Day, Grandmother's Day, kumisan meron na rin ngayong Uncle's Day, Auntie's Day, Neighbor's Day, Cousin's Day. Yan para ka lang mag-shopping. At para ka magkain sa mga restaurant, kumita sila. Huwag tayong pauto. Maganda to remember people, pero hindi mo kailangang remember sila in a way na magastos, maraming dapat bilhin. Kasi commercialization yan, panguuto sa atin yan. Ngayon, kung meron kang pambigay, maganda. Pero kung wala, huwag mo obligahin ang sarili mo kasi hindi yun ang tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. It should be peace of mind, not worry, not stress about expenses and activities. Sangkaterbang party, sangkaterbang gifts, at kahit sa mga churches, may mga kantata. You know why hindi tayo nagpapakantata dito sa atin? Kasi naobserbahan ko na sa haba-haba nang nakita ko ng mga church traditions, sobrang nakakapagod sa choir yung kantata. Kaka-stress. Lalo Christmas season, puro rehearsal, ang daming ginagawa. Kaya parang mga anghel yung mga choir sa harap, kumakanta, hallelujah, hallelujah. Pero sa likod, nagsasabunutan na yun. Kasi maiinit na ulo. Pagod na. Pinandidilatan na nila yung mga late, pinapagalitan na nila yung absent, wala nang love. Kaya walang katakantata. Manahimik kayo, magpatugtog kayo ng tape. Para restful. Hindi yung sobrang daming demands. Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So, don't be anxious. Kahit sa mga church and religious activities, don't have to be perfect. Kasi, it brings anxiety. Pastor, kulang po ang ating choir. Hindi kulang. Pastor, wala po tayong instrumentalist, absent lahat. O, hindi, a cappella. Ganun. Kung yun ang kaya natin. We do our best. But when there are moments when we have to be kind to people because they have other things to do, because they have mga crisis in their lives, they have urgent business, not necessarily more important, but just more urgent,
we accommodate that. Para ang naghahari, Jesusness. Nakaka-relax, nakakapagpahinga. Pero hindi naman ibig sabihin, maging pabaya ka na, lahat na lang ng oras. Yung mga panahon na hindi mo kaya, meron kang dapat gawin, we understand. Hindi naman tayo nagpe-perform eh. Ang kailangan, lahat tayo, yung church members, yung mga church workers, pare-parehong nakakakita rin ng kapayapaan, kapahingahan, na nagbibigay ng good climate for love and understanding. Hindi yung magseset ka ng napakadaming mga kailangan na ang nagiging bunga, samaan ng loob, bangayan, pagkakagalit. That is what Jesus wants in our life. So, celebrate Christmas within your means. Yung kaya lang. Some people spend money they do not have. Some people spend money they cannot earn honestly and peacefully. And some people spend money they will pay for with so much damage and suffering. Hindi yun ang kalooban ni Jesus para kahit sa kanino sa atin. Lulubog-lubog sa utang. Swipe ng credit card. Hindi naman mababayaran buo yung minimum lang. So hanggang mahal na araw, nasa kalbaryo kakababayad ng interes. Hindi yun ang Pasko. Huwag kang mangutang para magregalo. Yung kaya mo lang, yun lang. And there's very little left for the needs. Kasi naubos na, nagpadala sa katakbuhan at paraan ng ikot ng mundo tungkol sa Pasko. Ubusan. Kaya ngayon, ang mga credit card companies, talagang ilululong ka sa gastos. Buy now, pay 3 months later. Kung mahina-hina ang yung loob, kakagatin mo yon. Tapos hindi lang yon. Buy now, pay 0 interest for 6 years. Ay, saan ho yan? Diyan ako kukuha credit card, 6 years kang may utang, itatali mo ang sarili mo sa ganon. Darating yung mga panahon na magkakaroon ka ng pangangailangan, mayroong may sakit, tapos hindi mo pwedeng hindi bayaran yung utang mo kasi nakatali ka dyan. At alam nyo naman, pag hindi ka nagbayad, interest yan, hindi tumitigil. Yung mga bangko, very sweetie pie, nicey-nicey, lovey-dovey, pag mag-open ka ng account, pag nagde-deposit ka, pero subukan mong pumalya sa pagbabayad ng iyong mga monthly payables. Pabangis ng pabangis ang mga sulat niyan. Mamaya, andito na mga abogado namin. Kanya-kanya, yung bang para tinatakot ka na. Kung ano, wala na yung sweetie pie, niceness. Tapos pag talagang hindi ka nagbayad, may mga ibibigay nila yan sa mga kolektor. Yung paglabas mo ng bahay mo, nakamotorsiklo yung tao, inaabangan ka doon. Huwag kayong utang ng utang, lalo kung hindi naman kailangan. Sana kung magpapagamot ka, mag-enroll ng anak, mga pwede yan eh. Although dapat naiiwasan pa rin. Pero para ka lang magregalo, magparty, mangungutang ka, that's the height of folly. Live within your means. That's the only way to have peace. That's the only way to have a quiet life. Proverbs 22:3, the prudent see danger and take refuge, but the simple keep going and pay the penalty. Pag matalino ka, alam mo lahat yung mga traps na yan, ang mga nagpapautang, mga nagpapahiram, alam mo kung saan ang ending niyan. Sabing ganon, yung matatalino, malayo pa lang ang panganib, naaamoy na nila at sila'y umiiwas, kumukubli. Pero ang mga hangal, sugod ng sugod, tapos nagbabayad ng mahal. So bantayan, ang needless expenses. Kailangan ba talaga? Yung sobrang pag-aanak sa binyag. Ang dami-dami niyong inaanak. Lahat naman umaasa na magbibigay kayo ng regalo. So alam mo, aanakin ko yung gusto mong ipaanak sa akin, pero hindi ako magpapakimkim Hindi ako magre-regalo. Sa Pasko, pag pupunta kayo sa bahay namin, kayo magdala ng prutas Mabuti kung kunin ka pa. Huwag kayong laging oo ng oo. Hindi totoo yung, naku, malas tumanggi. Malas tumanggap. Yung tanggap ka ng tanggap. Diba? Lubog na lubog ka na. Tapos, 50 years old ang inaanak mo, namamas ko pa. Ang dami nating abuso.
Huwag tayong ganon, yung nakakapansin ka, lagi ka nalang taya. Marami ka tuloy unpaid loans. No, Jesus doesn't want this for you. Satan wants it for you. Because the devil comes to steal, kill, and destroy. Jesus came that we might have life, and abundant life, that is. Huwag tayong magpauto. Ang mga tunay na mananampalataya kay Jesus naninindigan to preserve their peace, their quiet life, and even their prosperity. At makontento tayo dun sa kaya lang natin. 1 Timothy 6:8-10, but if we have food and clothing, we will be content with that. Those who want to get rich or to be one day millionaires in spending fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money, or the things that money can buy, is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Marami mga taong nalinlang, sobrang gumastos, sobrang humilig sa pera, humilig sa gastos, nalalayo sila sa Diyos. Nalalayo sa mga itinuturo ng pananampalataya at yumayakap sila sa napakaraming mga lungkot at problema. After all honest and hard work, be contented with what you have, with what you receive, and especially with what you can give. Kumisa na obliga tayo na emotional blackmail tayo, mapaligaya lang natin ang lolo't lola, magulang, anak, kapatid, asawa, kung sino-sino, hanggang magkalubog-lubog na tayo sa utang. Hindi yun marapat. Yung kaya lang natin. At huwag natin konsintihin ang ating mga kamag-anak na laging umaasa ng napakalaking mga bigay natin, napakalaking mga pamasko na hindi na natin kaya. Kailangan yung sa makatotohanan lang. Huwag maging obligadong Santa Claus. Si Santa Claus ay guni-guni. So huwag kang maging isang guni-guni. Kailangan makatotohanan. Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. So yun ang ating Pasko, the presence of God in our lives. Ngayon, kung may idinagdag ng mga additional this and that, salamat. Pero kung wala, sapat ang pagkakakilala natin sa Panginoong Yesus para matuloy ang Pasko. Jesus is the heart of Christmas. Lagi natin ito sinasabi, pero gawin natin totoo sa ating practice, hindi lang sa isip. Do not play along with the system. Huwag tayong magpadala sa mga kanta, kung ano-ano mga requirements para magkaroon tayo ng Pasko. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag makiuso. Ang mga anak ng Diyos ang dapat nagpapauso ng tama, hindi nakikiuso sa mali, sa excessive, sa nakakapagpahirap, nakakapagpasikip ng dibdib. Colossians 2:8, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition rather than on Christ. Kay Kristo dapat nakabata yung ginagawa natin, hindi sa mga kaugalian ng tao. Do not be pressured to give gifts beyond your means. 1 John 3:8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. You see? Kaya isinilang ang anak ng Diyos para wasakin ang gawain ni Satanas. Pero kung ang pag-observe natin ng Pasko ay nagkakaroon ng space si Satanas para manggulo, magpahirap, mandaya, baligtad ang nagiging kahulugan ng Pasko sa atin. Christmas should promote positive values, values of hard work, of thrift, values of saving, values of being conservative in our extravagance, in our consumption. Christmas should promote and build good character, especially among children. Hindi dapat na ang Pasko ay nakakasanayan at nagiging turo sa bata na maging palahingi, materialistic,
at maiinggitin sa kapwa na dapat ang laruan ng kanyang kaibigan, ng kanyang pinsan, ng kapitbahay, meron din siya. Tapos kukonsintihin ninyo, hindi magandang turo yun. Turuan, sanayin ng mga bata sa essential Christmas, not sa materialistic Christmas. And the essence of Christmas is Jesus, love, peace, and rest. Hindi yung dahil bata siya, entitled siyang maregaluhan, entitled siyang tanggapin ang lahat ng ito, entitled siya ng ganun, kahit hindi kaya. At ito, malaking temptation, lalo sa mga OFW families, na dahil wala si ina sa kanyang bahay, buong taon, wala si ama, so, tatambakan na lang ng tatambakan ng kung anong regalong nabibili ng pera yung mga bata. Maling values. Parang binibili mo yung pag-ibig ng bata, sinusuhulan mo para kamahalin. Kaya kung minsan, pag babakasyon nga yung mga magulang, buwan lang sa isang taon, hindi mapagalitan yung anak, hindi mapalo. Kasi isang taon na nga siyang wala, ayaw pa niya ang maalala niya, yung palo, yung galit. Pero ano ba ang bumubuo ng ating pagkatao? Kayong mga may edad na magagaling sa buhay, matatalino, di ba yung pagdidisiplina ng mga magulang at lola natin ang bumuo ng ating pagkatao? Hindi yung pangungonsinti ng mga konsentidor natin mga kamag-anak. Dapat nating balikan yung mga ganong values. Proverbs 22:6, start children off on the way they should go. And even when they are old, they will not turn from it. Bata pa lang ituro ang tama. Pag yun ang kinalakihan, pagka sila ay dumating na sa kanilang middle age, even in their late youth, pagod, yung mga pagod mo sa pagtuturo, pahinga ka na kasi naituro mo na eh. Automatic, magiging gano'n na sila. Hindi na sila maiiba pa kahit kailan. Pero hindi ka nagturo ng tama sa bata hanggang tumanda yan, pagod na pagod ka dahil hindi siya nagmamature. Teach children to give, not just receive. Siyempre, bibigyan din natin sila ng gifts kasi talaga namang maganda sa bata yung Pasko. Pero turuan natin silang huwag lang tanggap ng tanggap. Teach them to give. Teach them to save, to be able to give. Teach them to be happy to give and to be happy to receive whatever the giver can afford. Ang mga bata, lalo't nag-aaral sa eskwela, binibigyan natin ng baon, binibigyan natin ng allowance. Maganda yung may alkansya ka dyan, kung anumang form of alkansya yan, kaya electronic yan, o literal alkansya, or primitive alkansya. Maganda sinasabi mo sa bata, January na anak, mag-iipon tayo ng pamasko sa ninang mo, mag-iipon tayo ng pamasko sa lola mo, mag-iipon tayo ng pamasko sa tita mo. So, ito yung mga alkansya. Maghuhulog ka dyan, yung mga hindi mo nagasto sa weekly allowance mo. Pag naghulog ka ng piso, tutumbasan ko anak ng 10 pesos. Tapos iipunin natin yan. At kung ano ang abutin yan sa Pasko, ipagre-regalo natin. Gusto mo bang ipag-ipon ng lola mo? Ay, ayoko po. Ay, no, maganda pag-ipon ng lola kasi ang lola ang nagpanganak sa akin tapos pinanganak kita. So, yung lola mo, re-regaluhan natin. Hindi, anak, malapit na ang Pasko, babakalan natin ang lola mo. Diba? Yung dapat tipak ang makuha mo sa lola mo. Ang ituturo mo sa kasakiman. Ang ituturo mo, paghingi. Baligtad. So, habang dumadami ngayon yung iniipon niya, na-excite siya, wow, malapit ko na maibili ang lola, malapit ko na marigaluhan ng tita. Ano yung tinuturo niyo sa kanya? To be a giver. Pero siyempre, bibigyan din natin siya. Pero hindi lang siya tanggap ng tanggap. Kasi yung tanggap ka lang ng tanggap, akala mo gano'n ang buhay, hindi mo alam yung totoo na marami ka rin dapat ibigay. So, hindi balance ang utak niya. Lalaki siya na entitled. Pag may problema siya, solvein mo. Pag meron siyang utang, bayaran mo. Pag meron siyang nasira, buuin mo.
Ganon ang mga batang pinapalaki natin na tanggap lang ng tanggap. Give meaningful and helpful gifts to children. Hindi lang yung uso. Yung mga uso, kung ano-anong mga nonsense na mga regalo, huwag kayo sumali doon. Kung bibigyan nyo yung bata, nakakapagpayaman ng kanyang isip. Kung bibigyan nyo siya ng laruan, yung may kalaro siyang kapwa-bata, hindi yung nag-iisa lang siya sa kwarto, nakakulong maghapon, laro ng laro doon. Anong klaseng ugali ang ituturo nyo sa kanya? Nakahiwalay sa kapwa-tao, nabubuhay na ang kasama, gadget? Ano siya, robot? Pag-isipan natin ang mga nireregalo natin sa mga bata. Yung initial happiness nila na natanggap nila yon, maaari tayo nagtatanim sa kanyang ugali ng isang hindi magandang patutunguhan. Mag-isip-isip. Christmas should not be misused to promote oppressive materialism. Na nagdadabog yung bata, nag-iiyak pag hindi mo na ibigay yung laruan na katulad nung sa kapitbahay niya. Alam nyo na ang buhay hindi pantay-pantay. So kung talagang hindi pantay ang economy nyo sa kapitbahay, huwag nyong pantayan kasi hindi nyo kaya. Sabi natin, anak, meron siya nun kasi marami sila extra pera. Tayo, walang ganon. Kaya yung meron na lang tayo, yun ang enjoyin mo. Yun ang katotohanan natin. Kailangan turuan ng mga bata ng ganon. Luke 12:15, be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. Hindi doon nadadala. Christmas should not promote uncontrolled consumption. Proverbs 21:20, the wise store up choice food and olive oil, but fools gout theirs down. Ang bahay ng matalino ay napupuno ng kayamanan, ngunit ang lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Hindi kailangan lahat bilhin at enjoyin sa isang araw lang o isang linggo, tapos ang tagal-tagal nyo na naman na deprived. Kailangan naka-budget. May konti kang observation na extra special kasi holiday, pero hindi mo ubusin lahat. Sabi nga ng matatanda, ubus-ubus biyaya, bukas nakatunganga. Christmas should not promote wasteful practices. Simpleng-simple na lang, excessive gift wrapping. Yung may ribbon na, pagkatanggal mo, mayroong pambalot. Pagkatanggal ng balot, may kahon pa. Takot-takot ang tape at stapler. Pagkatapos, pagbukas mo doon sa kahon, may panarbagong balot na naman doon na parang malambot at manipis na papel. Ang daming sinayang, ang daming punong namatay dahil lang nagregalo ka. So, tama na yung mga balot-balot. Ibigay nyo na lang ng hubad yung regalo nyo. Be kind to the environment. Yung ang dami mong tape na tatanggalin, mga ribbon na wala namang katuturan. Itatago mo kunwari, baka magamit mo, ang dami-dami na, inipis na, hindi mo rin naman nagagamit. Tapos yung sabay-sabay na foods. Mga kapatid, kung mahilig kayo magregalo ng pagkain, huwag nyo na iregalo sa Pasko kasi yung reregaluhan nyo, siguradong marami na rin nagbigay doon, nagkaluma-luma na, nagkapanis-panis na. So, ibigay nyo na lang sa mga panahon na palagyan nyo, wala na siyang pera, wala siyang makain. You can space that. You can say sa Abril, oh, ito yung Christmas gift ko sa'yo. Abril na. Kung binigay ko ng Pasko, di mo ma-appreciate, sabay-sabay. Ang dami-dami mo ng mga fruit cake. Tumaas na ang blood sugar mo. Diba? Sabay-sabay na yung mga hamon, ubod ang aalat. Diba? So, ibibigay ko na lang sa'yo later. Ba't kailangan sabay-sabay? Fruit basket? Maging mas creative naman kayo sa pagbibigay. Fruit basket? Gaano karaming pinya ang kaya niyang kainin sa Pasko? Wala namang pinya sa Pasko. Ang dami-dami ng apple, aanin niya lahat sabay-sabay. So, kailangan maging matalino naman tayo. Walang basta makapagbigay. Kailangan ba niya to talaga ngayon? And Christmas should not promote un-Jesus symbols and symbolisms. Yung mga Christmas symbols sa walang kinalaman kay Jesus, sa kaligtasan, sa kapayapaan, i-review natin kung kailangan talaga natin yon. Halimbawa, yung mga Christmas tree, ang dami-dami nagko-comment yan, hindi daw maka-Jesus. So what did we do? We redeemed the Christmas tree. Ang dami natin mga Thanksgiving trees. O may tree pa rin, may ilaw, masaya pa rin. Pero nakasabit, mga hugis pusong papel, nakasulat ang pasalamat natin sa Diyos sa blessing na tatanggap sa buong taon. O din na-redeem natin yung Christmas tree. Tama na yung mga reklamo tungkol sa Christmas tree. It's a very Jesus tree. Because it's full of Thanksgiving. So, ano ibig sabihin ng Happy New Christmas? A happy new way of celebrating Christmas. Huwag mamasko unless invited. Pag sinabing, uy, sa Pasko, punta kayo sa amin. Oh yes. Pero unless you're invited, be scarce. Hindi nyo kailangan dumating kasi magiging stress kayo sa daratnan. At kung darating kayo, surprise, namamasko kami, dalhin nyo ang pagkain.
Surprise! Dumating kami. Wala bang makain dito? Wala bang mainom dito? Gutom na kami, traffic. Hindi naman kayo inaasahan, tapos darating kayo na may empty stomach na dala. Anong gusto nyo? Be a blessing if you would come to people. At least yung kakainin yung grupo ninyo, dalhin ninyo. Para kung wala silang pagkain sa bahay, naging blessing kayo. Sobrahan nyo pa para mapakain sila. So be a blessing this Christmas. Huwag maging stress. Magpapasko only within your relaxed and peaceful means. Huwag kayong magpa-stress. Ito lang ang kaya ko, yun lang. Period. At kung gusto magpapasko, hindi ko naman kayo pinipigil na magpapasko. Pinipigil ko kayong mamasko. Pero gusto niyo magpapasko, you can slowly and progressively save. Ang daming sale sa isang taon, siguro 3 o 4, doon kayo mamili ng pamasko. Sasabay kayo sa Christmas rush, ang mahal lahat, ang haba ng pila, kung ano-ano pa. Why stress yourselves? At meron akong tip sa inyo mga kapatid, mamili kayo 1 day after Christmas. Bagsak lahat ang presyo. Sale. So, Pasko, huwag mo na kayong pakita. Pagka Pasko, dadaan nyo, ito regalo ko, ang haba ng traffic di ba? So, yung pala sale na. Alam nyo, pagka Pasko, December 26, in fact, sometimes December 25, 50% agad yung iba, 70% pa. Ba't kayo mamimili before? Yung mga member natin na may-ari ng mga mall, sorry na lang pero siyempre, mas concerned ko yung mga konti lang pera. Kailangan magpakatalino kayo dahil ibinabagsak talaga ang presyo agad-agad. Ngayon, para hindi ma-disappoint yung mga re-regaluhan nyo, lang yung promissory note o yung gift ko next week. Para marami kayong mabili sa pera nyo. And increase your honest fruits through smart work. Gusto nyo talaga magpapasko, magtrabaho kayo. Hindi wala kayong trabaho, umaasa lang kayo sa nanay nyo, nagkaroon kayo ng anak ng maaga, nanay nyo pang bumibili ng gatas, tapos sasabihin pa sa nanay mo, Mami, Pasko nga pala, marami kong inaanak, hingi ka pa sa mami mo, wow naman. Diba? Kailangan, walang ganyan-ganyanan. Yung meron ka lang yun na ibigay mo, huwag mong kunin sa iba yung pampamigay mo. Limit your commitments. Tulad ng sinabi natin kanina, hindi totoo ang masamang tumanggi sa pagnininong. Long ago, meron akong nakita first hand na isang taong tumanggi sa pagnininong. So, maloob nung kumukuha sa kanya, masama loob. Pero after 20 years, nag-mature na yung sumama ang loob na yon, binalikan niya yung taong tumanggi, sabi niya, tama ka pala. Mas tama yon. Hindi kailangan oo ka lang ng oo, hindi mo lang kayang pangatawanan, o kaya magiging stress lang sa buhay mo. Do not set very high standards in giving. Mga kapatid, kahit mapera kayo this year, sikapin nyo huwag masyadong malaki ang halaga ng mga regalo nyo kasi hindi kayo sure kung mapera kayo next year. O kaya kung gusto nyo magre-regalo ng medyo talagang may halaga financially, sabi mo, alam mo, ngayong taon lang ito medyo na meron tayo, pero hindi ibig sabihin next year ganito pa rin. Magbigay na kayo ng babala kasi ang mahirap sa binibigyan, ngayong taon na ito, next year aasa na mauulit yon. Kaya meron ka dapat babala. Kahit sa yung mga mayaman moments, huwag kang sobrang galante kasi hindi mo sure kung laging magiging ganon ang iyong pamumuhay. So decrease or limit and stop giving gifts when your resources decrease or run out. Ngayong taon na ito, wala talaga kayong pera, okay, magregalo. Hindi nyo kailangan ituloy ang tradisyon kung nakakapagpahirap na yun sa inyo. Do not be oppressed by image. Yung may image ka na Santa Claus, may image ka na galante, sa ngayon wala kang pera, di wala. Dapat sa totoo lang tayong mabuhay. And recipients, mga tagatanggap, set your givers free. Pwede nyo na sabihin, ay ninong, may trabaho na po ako.